Magandang araw po sa inyong lahat. Saan man sulok ka ng Pinas naroroon, sa ibaing dagat man, ang pagpapalapit sa ating lahat para sa araw na ito. At nagpupugay na muli si Makatang Tambay ng puhunan ni Logic ng Buhay. At katulad ng lagi nating kahilingan, pasubscribe po kung bago ka pa lang. Makatang Tambay po, ang ating pong munting himpilan. Okay, reaksyonan din natin tong nung una, inireport ni Pangulong Bongbong Marcos sa atin. Report yung ginagamit nating termino dito. Gawa ng, hindi ba siya parang ang kanya ngayong katatayuan na hindi lang basta Pangulo lamang, kundi isa na rin reporter. Ganun siya mag-update ng mga pangyayari. Kung ano man yung mga kaganapan o ginagawa ng kanyang gobyerno. At pero dito, reaksyonan natin nga itong paglilinaw ng DOJ. Di ba nagtungo nga ang Secretary ng Department of Justice na si Frederick Bida sa Czech Republic upang klaruhin nga ang tungkol dito sa sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ito nga ay nahuli. At sa press briefing na ginawa nila sa Prague o dito sa Czech Republic ay sinabi ng mismo ng DOJ Secretary na wala talagang naganap na pag-aresto. Sapagkat wala naman daw existence na warrant of arrest sa naturang bansa. Hindi talaga na-aresto si Prisman Saldico. Ang nangyayari kasi ngayon, kaya nga tayo nag-reaction, itong nahuli at itong arrested ay ngayon ang binibigyan nila ng linaw rito sa publiko ay yung nasa definition na sila ngayon, ito yung nagiging kalagayan nila. Unong mga bagay na sa una akala natin ay totoo. Ibinalita sa atin ni Pangulong Bongbong Marcos na nahuli nga ito. At dahil hindi na ron sa pinakapunto na ito ay inaaresto o nahuli man, kundi narito na sila sa definition ng nahuli at naaresto ay ito ay magkaiba. Dahil wala talagang pag-arestong naganap doon, dahil wala namang warrant of arrest sa naturang bansa. Pagkus kung maaresto man ito, sabi nung DOJ Secretary, sa ating bansa, dahil dito mayroong warrant of arrest si Saldico, yung kanyang pagliliwanag dito. Kumustahin natin, ano yung sinasabi na nahuli? Hindi ba? At dahil sa definition na nga nakatutok sila, at siyempre batid natin na marami nang bumabatikos na fake news dito yung si Pangulong Bongbong Marcos, tumarahil yung idinayo nila dun sa Czech Republic na bigyan linaw na iba yung nahuli kaysa dun sa naaresto. At ito nga yung pagliliwanag ng DOJ na wala naman talagang pag-arestong nangyari dun. Dahil wala ngang warrant doon na umiiral. Walang warrant of arrest doon si Saldico kundi dito sa Pilipinas lamang. Pero ang sinasabi nga natin dito, paano na nga yung binalita na ito'y nahuli? Siyempre, kung saan pag-uusapan natin ay aresto huli, hindi na ito binibigyang liwanag o definition ng kahit ng publiko. Marahil kahit ng Pangulo mismo. Dahil siyempre, isa lang din naman yung kanyang gustong iparating dito at pinupunto. Kaya niya sinabi ito na ito ay nahuli o naaresto man. O also sa other violation man, talagang yun yung gusto niyang iparating. Hindi ba dahil sila ay tinutulig at binabatikos dito kung bakit hindi nila pamapauwi-uwi si Saldico. Marahil ito yung sinasabi niya. Kaya bilang tugon dun sa mga nananawagan na tila pinipigilan nila sa pag-uwi, ito. Nagbalita siya o nag-report siya na ito nga'y nahuli. Siyempre, hindi naman ito nahuli na sabihin mo dahil sa isang warrant of arrest. Tao kasi, maaari naman mahulihin mo ito na sa pamagitan rin ng mga ibang violation na hindi naman kinakailangan ng warrant of arrest. At ngayon, ito yung kanilang binibigyang liwanag dito na para kumbaga isalba rito sa mga kumakalat na fake news dito si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ba? At dahil nga ito, nililiwanag nila na hindi naman daw talaga yung aresto kundi ihuli. Dahil hindi ba sa kakulangan ito ng travel documents ni Saldico kaya ito nahuli doon. At ngayon, gusto nilang ibangon dito sa pagkabalaho ang Pangulong Bongbong Marcos dahil nga sa mga nagsasabi na fake news ito, ito
Binibigyan na nila ngayon ng definition na sa halip na nahuli yun na ring arrested ay pinaghiwalay nila o binigyan nila ng talagang tamang kahulugan. Yung nahuli at yung arrested. Si Anticlor Castro nga mismo meron din siyang translation kung ano yung nahuli. Sa kanya yung nahuli ay nahinto raw o pinigil. At parang ganun yung kanyang pagsasalin dito. At bilang karagdagan pa, sa isang mas matibay na pagdidipinsa sa Pangulo, ito mismong DOJ Secretary ang nagbigay ng definition sa arrested at saka isa nahuli. Nasabi nga niya, wala talaga arestong nangyari kay Saldico sa naturang bansa dahil nga sa wala naman dong warrant of arrest. Nahuli ito pero ibang violation ito. Pero ito nga, ang sinasabi natin dito, pero may ito pupunta lang sila doon, dadayo sila doon, gagastos sila doon ng pundo ng bayan. Magpipress briefing lang pala at wala namang kaliwanagan. At ito nga, itong huli nga, sinabi na wala naman pala authority ng Czech Republic, ito ni Saldico. At nag-aapuhap nga sila ngayon na, kumbaga, nangyari ito, parang nalusutan sila. At nakawala ito. Ang ibig kong sabihin dito, ang pinupunto ng pagreaksyon natin ito, hindi sa kung ano pa man yung galing nila sa mga definition ng mga bawat salita ng batas, yung arrested man o nahuli man yan. Kundi ang sinasabi natin dito, dumadayo pa sila doon gumagastos ng pundo ng bayan para alamin kung nasa kustodiya ng Czech Republic Authority itong si Saldico. Samantalang pati una pa na matapos ibalita ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa atin, sa taong bayan na nahuli na si Saldico sa Czech Republic, ay sinabi na kagad ni Harry Roque na fake news ito. Sapagkat siya tumawag sa gobyerno na pamahala ng Czech Republic, ay nagsabi na wala naman sa kanilang kustodiya si Saldico. Pati yun na pa ito, hindi pa nagtutungo ron itong DOJ Secretary. Ibig natin sabihin, pwede naman palang alamin sa pamagitan ng pagtawag lamang. Hindi na kailangan yung may press briefing pa o gagastos pa ng pundo ng bayan para alamin yung mga datos o bigyan linaw itong mga bagay na nireport ni Pangulong Bongbong Marcos. Sandali lamang pala. Isang tawag lang, alam mo na yung fake news at hindi. Hindi ba? At ngayon ito, napatunayan natin na talagang mas totoo yung sinabi ni Harry Roque kaysa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. At ito yung magkasunuran lamang. Napakabilis ng reaksyon dito ni Harry Roque. Pagkatas ibalita ngayon, ikinabukasan, sinabi rin kaagad ni Harry Roque na fake news ang Pangulo. Dahil nang tumawag siya at alamin ito, ang binabalita nito, ang sinasabi nito na nahuli si Saldico sa naturang bansa, sinabi niya na hindi totoo. At ngayon ay napatunayan natin na mas totoo si Harry Roque kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos. Yun yung pinupunto ng ating reaksyon ngayon. Sa nauna na binalita sa atin ni Pangulong Bongbong Marcos na si Saldico nga ay nahuli na. At ito, lagyan na lang natin ng karagdagan itong pag-reaksyon natin na ito na napatunayan nga natin na mas fake news talaga si Pangulong Bongbong Marcos isa kay Harry Roque. Ito, dagdagan na lang natin ng kunti na lamang to. Napatunayan natin na hindi talaga desidido ang ating gobyerno si Saldico ay mapauwi. Lalo na't nalalaman na natin na itong magpinsan na si Pangulong Bongbong Marcos at itong si dating Speaker Martin Romualdez ay tila nagkakalabuan at nagkakainitan ng kanilang mga pagpapahayag sa media, sa mainstream media. Yan, pagpaabot ng kanilang mga panig sa taong bayan. Hindi ba dito may mga nakikita tayo na pagbabanta na kay dating Speaker Martin Romualdez. At pagkatapos naman dito naman si Pangulong Bongbong Marcos naman nagbabanta rin na talagang gusto niya papakasuhan niya ng plunder. Si Saldico man yan o si ating Speaker Martin Romualdez. Ganyan yung nangyayari ngayon at ngayon. Nung pagtunga ng ating DOJ Secretary doon ay inalam nga tayo naniniwala na hindi talaga sila desidido na pauwiin ito dahil alam naman natin na alin sa dalawa na ito yung magbabaon sa bawat isa sa kanila o pareho silang ilulubog nito ni Saldico kung ito yung makakauwi dito ng bansa. Sa katotohanan lamang sa pagpapalitan nilang ito ng yung kanilang mga pangangatwiran sa publiko ay alam naman natin na ang magbibigay linaw nito at batid din ito ng magpinsang ito na si Saldico lamang ang magbibigay ng tuldok at talagang kung hindi man may isang maligtas sa kanila, pareho silang malulubog dito, silang magpinsan. Kung si Saldico nga ay ganap na maiuuwi rito, katulad ng sinasabing patiunan ni Pangulong Bongbong Marcos.
Ito yung ating napapatunayan sa nangyaring ito at katapos ng mga pagbabalita nga niyang ito sa atin na nahuli na ito, ito yung ating nagiging opinion. Na pagkatapos na magpakita ng sama ng loob dito yung Saldico, na siya nga hindi pinayagan na makabiyahe ng Singapore at para magpagamot. At paglalabas niya na sama ng loob, ganito nga may mga pagbabanta siyang isinabi at tumugon naman dito si Pangulong Bongbong Marcos na pinapakasuhan nga sila ng plunder. Para sa kanila, sa magpinsang ito, yung hindi pagkatunton o hindi pagkakaroon ng linaw na si Saldico nga ay totoong nahuli sa Czech Republic, ito makakabuti ito sa kanilang dalawa. Lalo na sa nagiging sagutan nila sa kasalukuyan, mga kabayan, mga kapinas ko. Hindi ba nung una nga nasabi ko na rin na talagang ito, hindi papatagalin si Saldico sa totoo lang kung ito makakauwi dito sa atin, kung makakauwi ng bansa. At katulad nga na sinasabi ko, dalawang bagay lamang. Isang malibre sa magpinsang ito, pareho silang ilubog kung makakauwi dito si Saldico sa bansa.